gabi po sa inyo lahat and welcome to another edition of Sports Corner PH Interview. At ngayong Martes ng gabi ay makakausap po natin sa pamamagitan ng Messenger video call si Peter Ocedenaya, ang presidente ng Mati Water Sports Association na nakabase ngayon sa Mati City, Davao Oriental. Si Sir Peter kasama si King John ay nagkampiyon po recently sa isang international skimboarding competition. Last month na ginanap po sa Penang, Malaysia. At ating aalamin ang mga latest projects, latest updates ng MWA, pati na ang pag-log dito sa iba't ibang mga local at international competitions. So kapiling po natin si Sir Peter. Magandang gabi po and welcome to Sports Corner PH. Magandang gabi po, Sir Gav. First of all, Sir Peter, kamusta na po kayo? Gaano ba kabisi na yun ang ating mga athletes from Mati Water Sports Association? At ano yung pinag-aandaan mo na naman sa ngayon na torneo sa local level po? Okay lang naman po lahat ng mga player sa Mati Water Sports. Actually, kaninang hapon, nag-practice kami kasi may upcoming competition na naman na sasalihan namin sa Bacuag, Surigao del Sur. Nag-alis kami from Matis like October 4. Yan po yung pinaghahandaan namin na competition kasi medyo malaking event to. So, kaya yung mga player ngayon from Matis to do ensayo talaga sila ngayon. Yung sa Argao hindi kami nakasali pero may upcoming event po ngayong October 5 to 7 sa Bacuag, Surigao. Meron. Nagsali kami. Actually hindi ako nakasali that event kasi yung mga member lang ng team yung sa Mati Water Sports Association. So nag-champion naman yung Mati, like si King John yung kasama ko sa Malaysia, siya yung nag-champion sa expert category nung sa Digos. Siguro for the information ng ating mga nakikinig sa atin na mga viewers, pakipaliwanag niyo sa amin kung paano nag-umpisa yung humble beginnings ng Mati Water Sports Association. And of course, ang pinaka main priority talaga nitong organization is to help reach out, propagate, promote itong mga iba't ibang mga water sports gaya lamang ng skimboarding, ng surfing, board riding, kayaking, stand-up paddle at marami pang iba para makatulong pa lalo sa sports tourism dyan sa inyong lugar. Okay, nag-umpisa po kasi yung Mati Water Sports 2021. So, marami pong locals kasi sa Mati na walang team. Actually, may team kami before. We call it Amihan Boys. So, nung medyo hindi na siya nagkasira-sira na yung mga team. So, nagkahiwalay-hiwalay na yung mga player, sila Bayugyug, sila Panggoy. So, nung after ng pandemic po, nag-decide kami na magawa kami ng isang team together with, kasi kami mga locals dyan, halos magkikita-kita kami, pero wala kaming team. So, kaya nagpag-isipan namin with the help po sa City Sports Office with Sir Pau. So siyang tumulong sa amin na ma-build up namin yung team namin. So yun, nag-start kami na magbuo ulit ng team para mag-train ulit at saka may mga ipadala ng mga competitor sa iba't ibang mga competition. So ayun, nag-support sila sa amin ng mga boards para gamitin namin na pang-training. Nung after 2021, so nag-start kami ng mag-competition sa Mati, October, sa Mati Sambuukan. So every October yan. Inline kami sa mga events. So doon nag-start, enhance yung mga player. So may mga gamit na
hanggang ngayon, nagsali kami ng mga competition. Pero actually, hindi lang talaga sport yung goal namin. Yung goal namin is while playing, so sila din protect mga marine wildlife at saka nag-aaral din um, for 3 years na namin na nabuo yung team. So marami na kaming mga na champion na iba't ibang competition. So last year nag-Hong Kong din kami. So champion din kami doon. So hanggang ngayon, so sana tuloy-tuloy pa. Pero ang pinaka-prioridad talaga ng inyong association is to teach and to guide yung ating mga first-timers at di kaya mga experts pagdating nga dito sa mga sports like yung skimboarding, surfing at iba pa. And of course, makatulong na rin ito sa pagpapalaganap ng sports tourism dyan sa inyong lugar dahil lamang sa iba pang mga beaches gaya ng Boracay, Palawan, at iba pa sa Siargao. Ano ba ang mga areas dyan sa Mati? Maaaring yung i-explore at o di kaya maaaring pwedeng gawing lugar para sa mga water sports. Sabihin natin, water sports destination sa inyong lugar nga dito sa Mati. Actually, yung sa amin talaga, yung pina-priority namin is yung surfing. Kasi lahat ng mga members namin is hindi naman talaga lahat. Pero like 60% ng mga membro is certified as surfing instructor. So sa amin, yan kasi ang panghanap buhay. So yun ang pina-priority namin, surfing, skimboarding. Pero yung mga tourist spot na pwedeng puntahan dito sa Mati, marami like island hopping, pwede din kayong mag-free dive and mga iba't ibang falls, tsaka mountains dito din sa sa Mati. Pwede din silang maglapit sa Mati Water Sports para magkuha sila ng mga guides at saka At bukod pa sa mga sporting clinics na ini-institutionalize ninyo ng Mati Water Sports Association, ano nga ba ang iba pa mga nakalinyang projects na nakatulong na malaki sa community service? Lalo na balita ko, meron kayong clinic with a well-known and renowned surfing instructor. Then may nakita din ako mga ilang postings na nagsagawa din kayo ng mga clinics with regards na sa rescue, first aid training, and of course, nakilahok din kayo sa coastal cleanup drive po natin. May upcoming kami na kasi sinabi ko na 60% lang yung mga certified surf instructor sa amin. So on November may pupunta dito sa amin na from international surfing instructor na mag-add na naman sila to the support to ng aming government. Like isang project to ng Mati Water Sports with the help of the city mayor. Siya ang nagtulong sa amin para ma-provide to na project. On November to ma-happen. So may additional na naman na turuan para maging surfing instructor. So isa kasi to sa opportunity din na magtanggap ng mga tourist na ang mag-handle isang Mati Water Sports, which is mga certified instructors talaga. At saka hindi lang parang mga driver, parang ganun. So may mga tourist na pag may mga resort na mag-recommend na kung saan magkuha ng instructor, so doon lang sila maglapit sa Mati Water Sports kasi they assure na we are certified talaga. Yung sa clean up drive po, actually, nung sa international, kahit walang mga event na ganun, every weekend talaga kami nag-coastal clean up sa Dahican Beach kasi while naglalaro kasi kami, ayaw din namin na marumi at saka pag yun kasi yung source of income namin dito na
mga tourists. So ayaw din namin na magpunta sila dito, na makita nila na madumi yung lugar. So as mga frontliner dun sa Dahican, sa team namin, initiative talaga namin na every weekend, nagagawa talaga kami ng clean up drive. And sa rescue din, halos lahat ng mga Mati Water Sports is mga certified lifeguard yan sila. Mga marunong din sila mag first aid, mag-rescue kasi marami kasing incidents na nangyayari dito sa Dahican na may nalulunod. So, yung tourism namin, pag may mga training ng mga lifeguard, talagang kumukuha sila ng mga participant from my team, from Mati Water Sports na pwede i-training as free para din pag in case na may mga rescue, willing kami mag-volunteer na kagaya nung na post namin na may nag-report na may na-accident sa road. So agad-agad namin pinuntahan kasi malapit lang din yun sa amin. So yun, mga lifeguard din, marunong din kami mag-rescue, first aid, mga ganun.